Matapos na palayasin sa kagubatan kung saan siya nakatira, kailangan pumasok ni Woodpecker sa isang kampo upang talunin ang mga bitag na ginawa ng kanyang karibal na si Buzz Buzzard upang iligtas ang mga miyembro ng kanyang grupo. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Woody Woodpecker Goes to Camp mula sa taon ng 2024. Sa isang umaga sa kagubatan, si Woodpecker ay nasa kanyang treehouse at naghahanda na kumain ng pizza na ninakaw nito. Nang bigla itong nakarinig ng malakas na ingay at nagulat dahilan upang mahulog ang kanyang pizza sa lupa. Pagkatapos ay narinig ng ibon ang sobrang nakakainis na ingay at umalis upang mag-imbestiga kung ano ang nangyayari. At sa pagtago nito sa likod ng mga halamanan, nakita ni Woodpecker si Kyler at ang kanyang team na nagre-record ng mga videos para sa social media, at sinabi ng lalaki na siya ay hinahamon mamuhay sa gitna ng kagubatan, ngunit isinama nito ang kanyang mga kaibigan. At dahil determinadong ipadala ang mga tao pabalik sa lungsod, nagpa siya si Woodpecker na guluhin ang recording at sinira ang lahat ng makita nito, kabilang na ang inflatable pool kung nasaan ang iba sa mga kaibigan ni Kyler. At matapos na mapahiya at masunog ang kanyang mukha, nagpa siya ang influencer na maghiganti at nagsimulang barilin ang ibon gamit ang kanyang paintball gun. Gayunpaman, nauwi ito sa pagsira ng lalaki sa kanyang buong dressing room at nabigong matamaan ang kanyang target maski isang beses. At matapos na patumbahin ang tent ni Kyler, itinali ni Woodpecker ang kanyang katawan gamit ang mga tela at itinapon nito sa malayo. At nang makita kung ano ang kayang gawin ng hayop ang buong grupo, ay nagpa siya na tumakas at muli nagtagumpay si Woodpecker sa kanyang misyon na alisin ang mga tao na lumilitaw sa kanyang kagubatan. At ilang oras ang lumipas, kailangan pumunta ng ibon sa forest guard at nakatanggap ng lecture mula sa gwardya na inakusahan si Woodpecker na nagdudulot ng mas maraming pinsala sa komunidad kaysa sa mga tao. At dahil may ugali ang ibon na gawin ito ng paulit-ulit, walang pagpipilian si Walters kundi paalisin siya dahil lahat ng hayop ay pumirma ng petisyon na sinasabing ayaw nila si Woodpecker sa kagubatan. At dahil nagalit, sinabi ng ibon na ito ang kanyang tahanan at pinaalala sa kanya ni Walter na ito ang tirahan ng lahat ng mga hayop at hindi lamang siya. At hanggang sa matuto si Woodpecker na makisama sa grupo at huminto sa pagkalat nito ng kaguluhan, kung saan man siya magpunta ay hindi ito tatanggapin sa kagubatan. At sa kanyang daan pauwi upang kunin ang kanyang mga gamit, nakita ng ibon ang Camp Woohoo at naisip na isa itong magandang ideya kung papasok siya sa loob upang makita at malaman ang ibig sabihin ng teamwork. At ilan sa mga batang nakilala nito ay si Maggie, at napansin nito na tila may inuukit ito sa kahoy, at nang lumapit hindi nagaksaya ng oras ang ibon na kumuha ng isang punong kahoy at pinakita ang kanyang talento. Pagkatapos ay nagtanong ito kung bakit magkakasama ang mga bata sa lugar, at inihayag ni Maggie na lahat sila ay may espesyal na talento at pumasok sa camp upang masanay pa ang kanilang kasanayan. Gayunpaman, hindi tulad ng kanyang mga kaklase, ang dalaga ay hindi pa natutuklasan ang kanyang tunay na vocation, kaya naman nakipagsapalaran ito sa iba't ibang aktibidad sa layuning matuklasan ang kanyang talento. At doon hindi pa rin nakumbinsi si Woodpecker na magandang ideya na manatili sa kampo, ngunit nagbago ito nang matuklasan nitong makakakain siya ng libre araw-araw. At sa mga puntong ito, natuklasan ng hayop na si Maggie ay ang anak ng may-ari ng camp at nagpa siya na manatili sa kanyang tabi. At dahil ang kanilang camp ay hindi pa nananalo sa kompetisyon, si Maggie ay hindi nasasabik na sumali. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil ang mga miyembro ng Camp Ura ay dumating. Si Zane at Angie ay magpinsan at minana ang malaking kapirasong lupa sa kanilang mga ninuno, kaya kailangan nila itong hatiin at bumuo ng dalawang magkaribal na camp. Gayunpaman, hindi tulad ng kanyang pinsan, si Zane ay mahigpit sa mga bata at hindi pinapayagan ang sinumang miyembro ng Camp Woohoo na pumasok sa kanyang camp. At sa araw na yun, si Inspector Wally ay dumating at sinabing naroon ito upang matiyak na maayos ni Angie ang kahit anong bagay upang hindi nito mawala ang lisensya ng kanyang camp. At habang sinamahan ng kanyang ina ang inspector, dinala ni Maggie si Woodpecker upang makilala ang kanyang lolo sa tuhod na si Obadiah Mard. Ang lalaki ay isang prospector at dumating sa lupain na yon sa panahon ng gold rush na may layuning bumuo ng yaman. At ayon sa mga kwento, ang matanda ay naging mayaman at binili ang lupain na yon upang ang kanyang pamilya ay mamuhay at umunlad. Gayunpaman, nang dumating ang kanyang dalawang anak upang samahan siya, pumanaw si Obadiah at ang lahat ng kanyang ginto ay nawala. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang ama, ang dalawang magkapatid ay nagtalo tungkol sa kung ano ang gagawin sa lupain, kaya hinati nila ang lugar sa dalawang magkaibang camp. At mula noon, ang Woohoo at Hura ay naging magkaribal, at dahil sa tunggalian na ito, ang wilderness na laro ay nilikha. Gayunpaman, nagpalala lamang ito sa mga bagay dahil ang Hura ay palaging nananalo. At nang marinig ang kwento, sinabi ni Woodpecker na sa taon na ito ang Woohoo ang mananalo sa laro, at nagsimulang magkalat sa loob ng museo.
At matapos na hawakan ng pamatay ng apoy aksidenteng na-trigger ng ibon ng aparato at matapos na wasakin ng pader napunta ito sa silid ng laro. Ang propulsion ay naging sanhi sa ibon upang sirain ang ilang gamit sa loob ngunit sa kabutihang palad na gawa nitong makalabas nang hindi nasasaktan. Pagkatapos ay lumitaw si Maggie at ipinakilala si Woodpecker sa kanyang mga kaibigan at kabilang sa kanila si Mike, isang teenager na inaalay ang kanyang buhay para sa pag-aaral sa mga ibon, at nang makita ang ibon natuwa ang bata at nasabik itong sumali sa kampo. Samantala sa kusina ng Hera natuklasan ni Zane na ang kanyang cook ay nagbitaw at pinalitan ni Buzz Buzzard. At sa panahon ng pag-uusap na pagtanto ng lalaki na ang lalaking ito ay may kaaway sa kabilang camp at sinubukan itong kumbinsihin na isabutahe si Angie. At kung magsasara ang camp ng babae, maaari nang bilhin ni Zane ang lupain at gawin pinakamalaking camp ang Hera sa bansa. Gayunpaman alam ni Zane kung gaano kamahal ng kanyang pinsan ang camp nito at hindi ito sang-ayon sa plano ng ibon. At bago umalis hinanap ni Wally ang camp ni Angie ng ilang beses at pinagmamasdan nito ang bawat detalye na wala sa lugar. Ang problema ay ang babae ay walang sapat na pera upang mabayaran ang lahat ng mga bayarin. Samantala nakipag-ugnayan si Buzz sa kanyang partner at sinabi na kailangan nitong makuha ang parehong bahagi ng lupain upang mahanap nito ang kayamanan na nasa lugar. Ang kanyang unang diskarte ay binubuo ng pagtanggal nito sa wuhu sa laro at pagkatapos si Zane. At sa gabi habang naghahanda para matulog nakatanggap si Woodpecker ng pagbisita mula kay Angie na nag-akusa sa kanya na nagdudulot ng kaguluhan mula nang dumating ito. Sinabi ng babae sa mga bata na ito ang huling taon ng bakasyon nila sa camp dahil binigyan lamang ni Wally si Angie ng 24 na oras upang mag-ayos bago ang huling inspection. At sa sumunod na umaga sinimulan ng mga bata ang kanilang pagsasanay at nagsikap upang makuha ang pisikal na kasanayan na kailangan nila para manalo sa laban. Gayunpaman determinado si Buzz na gawin ang mga plano nito upang saktan ang mga bata at sinubukan na maghagis ng mga fire ants sa camp para salakayin sila. Gayunpaman sa mga oras na ihahagis ng hayop ang kapsula, inihagis ni Woodpecker ang gulong sa kanyang direksyon at nahulog ang mga langgam sa paa nito. At habang nagsasanay ang mga bata si Angie ay nakatuon sa pagsasaayos ng camp at naging proud sa mga bata na ginagawa nila ang kanilang makakaya. At habang ang mga bata ay nasa kano at nagsasanay nagsimulang ipatupad ni Buzz ang kanyang plano na magtapon ng sewage sa lawa. At sa mga sandaling yon si Woodpecker ay nangingisda at aksidenteng nahook si Buzz at nauwi sa pagsipsip ng vacuum at nang sinubukan ito palayain ang kanyang sarili natapon lahat ng sewage sa kanya. At dahil determinadong alisin ng ibon naghintay si Buzz ng sandali kung saan pupunta ang lahat ng bata sa cafeteria at inimbitahan si Woodpecker para sa isang pag-uusap. At nang pumasok ito sa silid nagsimulang sirain ng Buzzard ang lugar at sa pagtatangkang pigilan siya nauwi ito sa pagdulot ni Woodpecker ng mas maraming pinsala sa lugar. At nang napagtanto nito na si Angie ay papalapit tumakbo si Buzz at kinuha lahat ni Woodpecker ang kasalanan sa pagsira sa silid. At ang malaking problema ay dumating si Wally sa lugar upang kumpletuhin ang inspeksyon at tumanggi na bigyan pa si Angie ng oras upang linisin ang mga kalat. At pagkatapos lumitaw si Zane kasama ang kanyang team at tinuro ni Woodpecker si Buzz bilang salarin sa pagsira ng silid. Gayunpaman sinabi ni Zane na si Buzz ang kanyang bagong cook at hindi ito gagawa ng kahit anong bagay na ikakapahamak ng kabilang camp. Kaya nagpasya si Wally na isara ang wuhu ngunit nagawa ni Woodpecker na baliktarin ang sitwasyon. Iminungkahi nito na ang camp ay dapat magpatuloy hanggang sa araw ng laro kaya kung magagawa ng wuhu na matalo ang kanilang kalaban nito ay patunay na karapat dapat sila na panatilihin ang camp. At nang malaman nito na siya ang napiling hurado ng kompetisyon tinanggap ni Wally ang panukala at pumayag si Zane sa hamon. At ngayon na mayroon na silang motibo ang kabataan ay walang sinayang na panahon sa pagsasanay at sa bawat araw mas lalo silang naging handa upang talunin ang Hera. At sa sumunod na araw nang magsimula ang laro nagbigay si Wally ng talumpati at pinaliwanag kung paano gagana ang bawat karera. At bawat hamon ay makakakuha ang grupo 1 puntos maliban sa huling karera na kilala bilang flag picket na mayroong 2 puntos. Ang unang tunggalian ay ang karera ng kano at tulad ng inaasahan ng Hera ang nanguna at ang grupo ay malapit nang matapos ng napagtanto nila na hindi pa nakakaalis ang kanilang kalaban at dahil sa napakadaling tagumpay na ito nauna ang Hera sa laban at kumpiyansa sa ikalawang karera. At sa panahon ng pangalawang karera ang wuhu ay sumuko sa kalahati at muli ay madaling natalo. Ang punong braso ay mas mahirap dahil lahat ng kabataan na nasa camp ni Angie ay natalo sa oras na patunugin ni Wally ang kanyang 7. At nang makita na natapos ng kalaban ang obstacle course sa loob ng 2 minuto naisip ni JJ na sumuko na ngunit nagbago ang kanyang isip nang pinayuhan siya ni Maggie na isipin ang mga obstacles bilang bahagi ng laro.
At tulad ng isang magaling na gamer, alam ni JJ na kailangan niyang malampasan ang mga obstacle kung nais nitong makapunta sa susunod na stage at nagawa nitong kumpletuhin ang obstacles ng mas mabilis pa sa kanyang kalaban. At sa tanghalian nagsimula si Woodpecker ng isang food war sa cafeteria at tuwang-tuwa si Angie sa puntos ng kanyang team na sa halip pag-alitan ng mga bata ay sumali rin ito sa pagsasaya. At matapos ng pahinga ang dalawang team ay bumalik sa arena at si Orson ay napili na makilahok sa board game. At bilang isang math genius gumawa ang bata ng ilang kalkulasyon upang malaman ang pinakamagandang anggulo upang humawak at pigilan ang kanyang sarili sa pagkakahulog. At sa paraan na ito maaari siyang manatili sa laruan sa loob ng 30 minuto at nakakuha ng isa pang puntos para sa kanyang koponan. At sa sumunod na hamon na binubuo ng paghagis ng patatas hanggat maaari ay nanalo si Gus dahilan upang makuha nila ang tie. At dahil determinadong pigilan ang Woohoo na manalo sa laro nagpa siya si Buzz na mandaya at nagtapo ng langis sa climbing wall. At dahil isa itong eksperto sa ibon si Mike ay napili na isagawa ang karera sa ngalan ng kanyang team at mabilis na narating ang itaas. Gayunpaman nadulas ito dahil sa langis na iniwan ni Buzz at ang Hera ang nakakuha ng puntos. At nang napagtanto nito nag-umana ang kanyang plano nagpa siya si Buzz na ipagpatuloy ang kanyang pamiminsala at nagbuhos ng chili sauce sa pie ng Woohoo. Gayunpaman nang malapit ng kainin ng mga bata ang pie nagmadali si Woodpecker at kinain ang lahat ng pie. At sa paraan na ito nagawa ng kanyang grupo na manalo sa karera ngunit napagtanto ng ibon sa lalong madaling panahon na may mali sa kanyang tiyan. At sa mga sandaling yun humiwalay ito sa grupo at nagtungo sa basurahan upang itapon ang lahat. At nang makita na papalapit ang kanyang kalaban nagtago si Buzz sa loob ng isa sa mga basurahan at nauwi sa pagkakasunog sa kanya ni Woodpecker. At lumipas ang oras nagtipon ng kabataan upang kumuha ng penultimate test at si Rose ang napili na ikwento ang pinakamahusay na horror story. Ang bata na may mahusay na talento sa pagsusulat ng mga kwento ay ganap na tinakat ang lahat at nang napagtanto nito na ang lahat sa magkabilang grupo ay natatakot idineklara ni Wally na si Rose ang nanalo sa laban bago pa marinig ang kwento ng kabilang team. At bago matulog ang Woohoo ay kailangan na planuhin ang kanilang susunod na hakbang at sa kabila ng pagsisikap ng bawat miyembro ng grupo lamang pa rin ng 1 puntos ang kalaban. Gayunpaman dahil ang huling karera ay mayroong 2 puntos alam ng grupo na may pagkakataon pa rin silang manalo sa laro. At bago matulog sila ay binisita ni Angie na nagdala ng pizza at binati sila sa kanilang mahusay na pagganap. At kung ano man ang kakalabasan ng huling karera na magaganap sa susunod na araw sinabi ng babae na siya ay proud sa lahat ng bata at pinasalamatan sila sa pagbibigay ng kanilang makakaya para sa laro. Samantala pumasok si Buzz sa cabin ni Zane at sinubukan na kumbinsihin itong mandaya upang matiyak na ang Woohoo ay matatalo sa laro. Gayunpaman sinabi ng lalaki na hindi na ito kailangan ng kanyang mga scouts para manalo sa laro. At habang nakaupo sa bubong na pagtanto ni Woodpecker na siya ay nalulungkot dahil matatapos na ang laro dahil pagkatapos ng camping kailangan na nitong mahiwalay sa kanyang mga kaibigan. At mula nang dumating sa lugar ang kanyang pangunahing layunin ay makuha ang medalya ng teamwork upang mapatunayan ito kay Ranger Walters na karapat-dapat itong manirahan sa kagubatan. Gayunpaman ngayon na malapit na niyang makumpleto ang layunin na ito napagtanto ng ibon na may kakulangan sa kanyang sarili. At doon nakita ni Woodpecker si Buzz sa kusina ng camp at nagpa siya na pumasok upang magnakaw ng pagkain. At pagkatapos aksidenteng narinig nito ang pag-uusap ni Buzzard kasama ang mga kasabwat nito at natuklasan na ang tunay na intensyon nito ay kunin ang lupain at nakawin ng ginto na nakatago sa lugar. At matapos na marinig ang katotohanan sinubukan ni Woodpecker na umalis ngunit aksidente nitong natomba ang ilang kaldero at nakuha ang atensyon ni Buzz. At nang makita nito ang ibon hindi nagdalawang isip si Buzz na ikulong ito sa freezer at kailangan humanap ni Woodpecker ng paraan para makatakas. At sa sumunod na umaga nang magsisimula na ang flag picnic si Maggie at ang kanyang mga kaibigan ay nagtataka kung nasaan si Woodpecker ngunit kailangan nilang simulan ang laro nang wala siya. At nang dumating sila sa fortress na kanilang itinayo na pagtanto ng Woohoo na ang kanilang tent ay natomba at tiniyak ni Zane sa kanila na wala siyang pananagutan sa pagkasira. Samantala isang delivery boy ang dumating sa camp ng Hera na may dalang mga kahon para kay Buzz at napagtanto na may mali sa freezer. At matapos nabuksan ang pinto nakita ng lalaki si Woodpecker na sa kabutihang palad ay buhay pa. At matapos na makabawi pumunta ang ibon kay Angie upang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga plano ni Buzz ngunit kailangan muna nitong tumakas sa masamang ibon. Samantala naisip ni Maggie na sumuko na sa huling karera ngunit nang makatanggap ito ng lakas ng loob mula sa kanyang mga kasama nagpa siya itong magpatuloy kahit na wala silang fortress na pagtataguan. At matapos na mapili bilang kapitan ng grupo kailangan mag-isip ni Maggie ng diskarte upang talunin ang kalaban.
At dahil wala silang pader upang protektahan ng kanilang bandila, ang kanilang plano ay binubuo ng paggambala nila sa Hera at dalhin sila sa isang bitag. At habang ang ilang sa kanila ay wala sa laro, ang Woohoo ay aatake sa mas maraming bilang, kaya magkakaroon sila ng pagkakataon na makuha ang bandila. Ang kompetisyon ay nagsimula at si Woodpecker ay nasa kusina pa rin kalaban si Buzz, at matapos na pabagsakin ng isang istante sa ibabaw ng ibon, lumabas si Buzz habang nagdiriwang ito, ngunit nauwi ito sa pagkakahuli niya sa pangalawang pagkakataon. At dahil napagtanto na hindi ito makakatakas, nagpasya si Woodpecker na humiling ng tulong sa kanyang mga kaibigan. At dahil sa plano ni Maggie na gawa ng Woohoo na makuha ang bandila ng kalaban, at ang kailangan na lang nilang gawin ay dalhin ito pabalik sa kanilang base. At sa mga oras na alam na nilang panalo sila, nakatanggap sila ng tawag ng tulong mula sa beacon, at napagtanto ni Maggie na si Woodpecker ay nasa panganib. At mabilis ang dalaga at ang grupo ay nagmadali upang puntahan ang kanilang kaibigan at nagawang makarating bago patapusin ang ibon. At nang makita ang mga bata sa pinto, nag-ambala si Buzz at sinamantala ni Woodpecker ang pagkakataon upang atali siya sa lamesa. At nang malaman nito na ang kanyang mga kaibigan ay sumuko na manalo sa laro, upang iligtas siya, naging emosyonal ang maliit na ibon at hiniling kay Maggie na tignan ang dispensaryo. At sa mga sandaling yun, nakita ng dalaga ang maraming kahon na puno ng kagamitan sa pagmimina, at pagkatapos lumitaw si Angie at Zane. At matapos na malaman ang mga plano ni Zane, sinabi ng dalawa na walang ginto sa lugar na yon. Gayunpaman, habang tinignan ng kagamitan ni Buzz, nakita ni Maggie ang piraso ng papel na sa katunayan ang nawawalang bahagi ng mapa ng kayamanan. Ang dalawang bahagi ay nasa museo na itinayo sa karangalan ni Obadiah, at nagtungo sila Woodpecker upang kunin ito. At magkasama ang tatlong bahagi ay bumuo ng kumpletong mapa, at natuklasan ni Orson na sa pamamagitan ng isang overlay ito ay posible na mahanap ang eksaktong lugar kung nasaan ang ginto. Pagkatapos na marinig ang solusyon sa bugtong, kumuha si Buzz ng pala upang simulan ang paghuhukay, at isinara ang lahat ng pinto upang hindi makaalis ang grupo sa kusina. Kaya naisip ni Maggie ang ideya na gumamit ng fire extinguisher upang makatakas si Woodpecker sa chimney at buksan ang pinto upang palayain ang kanyang mga kaibigan. Mabilis na umalis ang grupo upang hanapin si Buzz, at natuklasan na tumatakas ito gamit ang helicopter dala ang kayamanan. At si Darren, ang kanyang kasabwat, ang nagpapalipad ng helicopter, at sinundan sila ni Woodpecker. At habang inaatake ng ibon ng mga kriminal ang mga bata, ay nagtutulungan upang mabawi ang kahon, at nang paalis ang helicopter, si Maggie ay natangay dahil siya ay natrap. At nang makita na nasa panganib ang kanyang kaibigan, mabilis na tinulungan ito ni Woodpecker at nauwi ito sa pagtama ng kahon sa kanyang ulo. At sa panahon ng pagkahulog, nagawa ni Maggie na makuha siya, ngunit nakatakas si Buzz kasama ang kayamanan. At nang magising ito at nalaman na nakuha ang ginto si Woodpecker, ay nagalit at nagsimulang tusukin ang estatwa ni Obadiah. Pagkatapos ay natuklasan ng lahat na ang pagpapatayo sa estatwa ang ginamit na diskarte ng matanda upang itago ang kanyang ginto. Samantala, nagpasya si Buzz na buksan ang trunk, at napansin na siya ay nalinlang dahil ang kahon ay puno ng mga bato. At nang napagtanto nito na ang teamwork ang dahilan kung bakit nila nakita ang kayamanan, nagpasya si Zane na humingi ng paumanhin sa kanyang pinsan at nakipagkasundo sa kanya. At ngayon na mayaman na siya, mababayaran na ni Angie ang lahat ng multa at mapapagawa ang camp. Tinanong din ito si Zane kung ano balak nito sa kalahati ng ginto, at inimungkahi ng lalaki na magtayo sila ng iisang camp ng magkasama. At matapos na alisin ang harang na nagbubukod sa dalawang camp, inihayag ng magpinsan ang pagbubukas ng bagong camp na tinawag nilang Woohoo Raw. At dahil sa kanilang pagtutulungan, ang lahat ng miyembro ng camp ay makakatanggap ng medalya, kabilang na si Woodpecker. At matapos na magpaalam sa kanyang kaibigan, bumalik ang ibon sa ranger station at pinakita kay Walters ang kanyang medalya. At sa oras na yun, si Darren at Buzz ay naaksidente at nagawang makaligtas, ngunit nauwi ito sa pagkakahuli sa kanila ng pulis. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.